Aryo Radyo Ultra, sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Pasado alas 3. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas, ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas, mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Nagasalamat magahigala may hapon ni amo sa atong programang Nuda Biritas ang palibot din sa ato sa dakbayan init-init, no? Pero dili gyud ingon nga as in kay na may malantaw nato nga mga panganod basin og karo nga dayon ng kangit-ngit mutibugol ni mahimo na ning kining dag-om og posible pang mag-uwan. So tol na ni pagpasidaan hangad-hangad lang pud mo sa ato mga kaigsunan nga naa sa mga peligrosong lugar, panidi ang dagan sa panahon. Karon nga po na niya mo naminaw mo sa last episode sa pagpadagan sa atong programa nga Nuda Biritas program adlaw nga Biyernes kay katulong man ni mabati ang maong programa katulo nga mabati Lunes, Miyerkules o Biyernes. So mao na nga pahimudsi ang panahon. Gusto nako nga ipaybaw di kaninyo nga kinahanglan kun galing do na mo'y mga pangutana, pananglitan, gusto nako nga inyo na pahimudsan ang panahon ug mahimo nga makapadangat mo sa inyong mga pangutana dinhi sa atong programa nga Nuda Veritas program. Ha? Ug dinhi inyong padala ang mga pangutana nga may kalabutan sa butang legal kay pinaagi dinhi sa atong programa gipaningkamutan gini nga mapasabot di kaninyo, mapaabot sa ato mga suking tigpaminaw diha mismo sa kadaplinan og unsa og dugtong sa inyong mga pautana og unsa ang mga eksplikasyon pagpasabot di kaninyo. Mao na nga taas-taas kining atong programa para para masabtang gyud og maayo kay ang format sa atong programa question and answer, pero ang ato ang pasabot, pag-explain, pagtubag, kuani discussion gini para masabtan og mayo kay ang tumong mao man ang mga igsoon nga naa sa mga kadaplinan nga ang uban inosente gyud, no? Muni nga gipahimudsan sila matag karon og unya nining ato ang mga buangon nga mga individual say mailad pa, no? Tuntuhon pa. Labi na kay uso ang mga scammer karon, dali gid sila madudtan ini. Muna nga dinhe kung magsunod lang mo every now and then, no? Ma-educate gid mo. Timan ilang ang atong ipangisgutan dinhe. Busa naay mga higayon nga subli ang mga pangutana, pero ako gyapon nang i-welcome ang inyong mga subli nga pangutana. Amot na to ipasabot mao nga naay mga pangutana nga ato nang nalakbitan kaniadto, unya mabuto lang pong kalit ang halos managsama nga pangutana. Kanang ta dapat di man nato naangay nga balikon or tagdon kay ino tagabalik-balik man. Pero sa ato mga kaigsunan nga wa di ay sila gyud makabati sukad. So mahimo sila nga ignorante na ng mga butanga. Apan dili ta mo sugot kay mao man tuyo sa ato nga programa ang pag-educate sa ato mga kaigsunan. Mo na nga bisan og masubli na ipanahon nga masubli ato po nang isubli ang pagpasabot diha kaninyo. Okay? Ang atong contact number sa atong pagpadagan sa programa nga Nuda Biritas 0917-704-3210. Ako balikon 0917
0917-704-3210. Okay? Sige, salamat kayo ha. Maing hapon ni Ma'am Victoria Abiwila Undap. Okay. Dan like share ingon pa niya. Sige, salamat kayo. Ma'am, nangutan ako niyag asa ba ni siya dapit dinis kagedoro wa man magsaba basin og sa buhol ni siya. Kinsa ba tong akong gipangita nga apelyido nga Lagumbay abi na ko taga CDO. Siya nga niya makuduri sa Lilabol. Layo ra ba kaayo di ay. Wa ko magtuo nga hangtod karon ay mga pista sa buhol, no? Asa ba to Maribuhok ba to? Unsa ba to nga lungsod din dapita sa buhol? Okay, unang pangutana atong tagdon na karong hapon na mao ni. Gikan ni Oliver Ampong Nalwal. Noda Berita Sir Frank pananglitan duna kay kaso nga gaatinan sa first second hearing na tunga ka first second hearing basta kay nitunga ka apan sa mga mosunod na hearing wala na ka magtunga kay busy ka sa trabaho. Akong pangutana kung pila ba kahiring nga dili nimo pagatambungan ang posible ibasura aron ibasura kini nga nasa korte ang kaso Silvi. Magagad na dayon ni sa sugyot or motion gikan mismo sa abogado sa pikas, no? Abogado sa pikas nga basin maingon ang abogado nga magpadayon ta total na hikay naman tanan niya nga mga ebidensya ay mga testimony, Your Honor. So mo hangyo mi nga magpakanaog ka og hukom kay na offer naman ang tanang ebidensya nya wa ka na lugar mo to nga pero in the succeeding hearing wa ka mo to nga, so pwede po siya makamove nga pangayunan niya ang desisyon sa korte. Sa to pa pwede ka mahukman. Okay, kung tuan na sa tumoy-tumoy, kaya ang pinaka-tumoy, pinaka-ultimate nga moment in hearing the criminal case, for example, kung criminal, mauman ang ang offer of evidence, no? Ang offer of evidence. All right. So kung na-offer na ang evidence, testimonial, lakip na ang documentary, considered na kato submitted for decision of the court. Unya wa ka na lugar magtungha. So pwede pangayoon unya sa abogado sa pikas nga magpakanaog og desisyon. Now, bisan og sa tunga-tunga pa sa inyong hearing sa kaso, kung panalitan binulakbol ka, wala ka salaktod ka pagasulti, wa ka magtambong kay tinuyo nimo, posible sad nga ang abogado, no, magasugyot, magmusyon dito sa korte nga ipadako ka pagbalik. Mangayo siya og order sa korte nga ipadakop ka kay compulsory attendance na maguni, no? Kay ang tumong og tuyo mauman ang pagresolve, pagsulbad sa kaso. Kung ang tanan ingunan na nga unsolved nga mga kaso, makadaot po na sa record sa judge. Walan siguro mo may bao nga ang Supreme Court dili magsweldo sa ato mga judge kung dili nila makomply ang mga requirements, ilabi na ang ibutang talang panalitan. I-require sila pag resolve sa kaso kada buwan 20 or 25. Kung di mo nimo na makomply, di na sila sweldoan. So, ang rule sa korte, maugid ang pag-resolve sa mga kaso, kay it will become an additional merit on the part of the judge. Not only additional merit, pero makadugang kini o gwapo kaayo nga record performance sa usa ka judge. O this will count in your favor. Ilabi na kung doon ay mga promosyon,
ang mga judge doon ay opportunity nga ma-promote. Nga naman, tungod kay comply niya tanan. Doon ako amigo nga judge, tuan na to, gikuha na to ni Lord. Kato grabe kay to. Comply yun tanan part. Mo gito ako madunggan sagad nga kuyaw ni mo kana mo kini. Mutong i-assign siya sa Lagyo. Hanto nakabalik siya din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. So kanang ingo nga dili mo tambong, delikado na, no? O niya makadaot na sa imong record pod. Kung ingna nga dili ka na mo reflect dito sa NBI nga naa kay criminal nga kaso nga pending unresolved. So dili lugar na advisable, dili na siya good maayo. Dili na siya maayo. Kay ang imo nga pila ba ka hearing gadili nimo pagatambungan ang posible basura ang tinuyo lugar, no? Suko ang huwis na basig mo order pang ipapriso kapag balik. Okay? Sige, salamat kayo Oliver Ampong Nalwal. Di karon sa si John Macas. Nuda Veritas, good afternoon Sir Frank. Gipagapadalan sa akong gipadalan sa akong igagaw og demand letter kadtong nakautang sa iya. Formal pod siya nag-file og small claims karon pautana kung unsay may tabo ani kung magmagahi jud si nautangan pagbayad sa iya. File na siya og kaso. Kay kini kong small claims kuha magud ni siya kining usa ka compulsory process on the part of the two parties involved sa maong kaso ang nakautang og nautangan. Part ni sa mediation process. Okay. Ang tumong og tuyo para dili magpuay-puay ang mga kaso nga naa diha mismo sa atong hukmanan. Nga ang tumong og tuyo maulang gyud ang pagpaningil. Dibutho ang remedy gikan sa Supreme Court kanang gitawag natong small claims. Kay ang tumok og tuyo na ang pag-unload, meaning i-diskarga ang ubang ug daghang mga kaso diha mismo sa regular court ug ipasa dito sa small claims sa mediation center or mediation process. Ug naay mediator nga i-designate dayon sa korte nga maoy magsulbad. So naa diha sa mediation process magistorya sila nga ikaw utangan ang utang mauni ipatawag kamo o kano sa aba mo magsulbad magbinayaranay magbayaran magbinay yaranay sakto ba na di mao no o magbayad silbi o magbayad anso tagaan pagyud mo og panahon labing dali 1 month kamo ang magsitol og dili na iadto mo sa korte og naala na sa mediation process. Okay? Ang mag-referee subli mediator. Siya ang mag-facilitate ni ana. Kung dili masulbad, ayha pa nato na i-file ang formal nga kaso dito mismo sa korte. Og dili gyud masulbad kay labi-labi kagahi og ulo. O bisan og nakautang yun, na ay mga ebidensya nagpamatuod nga nakautang, pero sige gyapon siyang pamalibad. Masuko pa. Dako pa og tingog. Isog kaayo. Muning uso sa mga naisala, no? O, ingon na ang magakaitabo. Ang small claims, sistema ka na nga dili pwede nga ang mga kasong ingon na himuon na tong kolektor ang judge sa mga claims nga ingon ni ana. So muna karon ang proseso. Unsa ganito imong pangutana? Small claims karon pangutana kung unsay may tabo ani kung magmagahi pod si
si nautangan pagbayad. Mao na ang proseso. Kung di gyud magakasinabot, i-submit na mag-render og report ang mao nga mediator dito mismo sa korte. Nakatong imong ipasulbad sa ako a judge, mga gahi man tong ulo. So, subsequently or after that, magkakaitabo nga naan na dayoy dawato na dayon ang kaso kay gifile man ang kaso, no? Ang kaso pag humag og file i-refer na sa mediation. In other words, ang korte naanay records file. Okay? Kung di magkakasenabot katong records nga na-file niya mismo sa korte, buhion to. Aron nga magpadayon or himuon ang usa ka hearing may tungod sa pagbayad sa mao nga utang. Pero sagad talag sa raniga pangitabo part, no? Diha sa mediation center or sa mediator, wala abogado nga makatagaw-taw. Wala abogado nga magapil-apil. Mamao na sa sit-up sa barangay nga level. Wala abogado. You can have your own and personal counsel, pero the counsel or the lawyer is not allowed to talk. Diha lang siya, maminaw lang siya. Kanya kung gikinanglan nga mangayog advice ang mao nga na-involved diha mismo sa mediation, ang judge, ang lawyer, muhatag og advice didto direkta sa iyang client. Di siya makahatag og mga input sa legal nga pamaagi direkta ngadto mismo sa mediator. So, kasagaran biya gakasulbad. Sige, salamat kayo ha. Thank you. All right, gikan ni so si Ma'am Victoria Abiwila Undap. May ni siya, no? Karon pa ni nag-active actually. Bago ni siya, nakadugang ni sa atong tigpaminaw. Oy, may ngapon ni Ma'am Fimondia. Nira siya, nakatungas na siguro siya balik. May ngapon Sir Frank, taod-taod lang ko, kaabot. Daat palagi ko nakatugbong. Siya giadto ko Pag-ibig office. Then, namalit sa dayon sa mga gamit, groceries, balukan na, taga-bukid, mga panakot, iyon na, no? Mga gamit diya sa kusina, di na mahitabo o di na masipyat. Basta kung nakalayo-layo ka, no? Ang imo pagpaniguro, pagtugbong, asin, bitsin, mga panakot, kaya wa man na dito. So, nakabalik na si Ma'am Fimondia. Oy, may ngapon po sa kang Ma'am Elizabeth Basilgo. Kumusta man po diha mo, Ma'am? Basin o kinsa may gasultin ako. Doon nagsultin ako the other day. Nga, dinig ko sa to sa sentro, talithi lang. Pero tibok adlaw gauwan. Nitong Lunes, doon ay ako naagbat. Lunes ba to? Martes. Doon ay ako naagbat nga Tagalumbia. Siya grabe ulan, oy. Tibok adlaw. Dili hinoon ko tantong kusog. Diha sa Lumbia. Abot Martes, nakita mi Lunes o Martes ba kaganto. Diha sa Lumbia. Naku nagbaha na sab, siya wa man noon. Alright, sige. May hapon subli kang Ma'am Elizabeth Basilgo. Kini sila mga diehard depart. Maumaoran ni Ma'am Fimondia. Ambot og asa tong lain duha ka Ma'am Fi kay wa naman magpatimaw. Gikan ni Septem Virgo, Nuda Veritas. Good afternoon, Sir Frank. If mo resign ko sa trabaho og akong nasuta nga wala gihulog sa akong kompanya, ang akong SSS Pag-ibig o Philippine PhilHealth contribution, unsa nga kaso akong pwede i-file batok sa akong kompanya? Pwede estafa. Estafa ang imong i-file. Grabe sa ni uga, dili sila mag-remit, gabaan po sila niyan, oy. Gabaan. Actually, trabaho man ni sa concerned government agency, panalitan PhilHealth,
SSS, sila man gyud nini. Kay ang SSS, doon na sila legal team nga magatuon o kinsa kato mga employers nga mga gahig ulo o dili regular ga remit sa ilahang kontribusyon. Okay, sila man mismo ang haddanan sa mga contribution. Ang mga sangalan sa employer, ang SSS may haddanan. Unya kung magkakabulilyaso, sila ang mugukod ni ini. Dili naman unta ang individual. Sila ang dapat nga magagukod ni ini. Kay aron nga may kampanya na dunggan ako ni kanento, pero mo lagi patay na sab siguro ang mao nga kampanya. Si Ma'am Victoria Abiwila Undap. Sa Bohol, taga Bohol din siya. Mao din niya Victoria Abiwila, kining mga apelyido apart. Lumad Cagayanon. Ikaw Ma'am Vicky, lumad ka bang Cagayanon? Gatuog ko, kanilang iyang middle initial Abiwila. Niya kining apelyidong Undap. So far nga nahibawan nako taga Dinhisab. Okay. Sige, salamat ha. Padayon na to og ukay ning mao nga mga gipadala. Gikan ni Joel Mandang. Murag mararo ang apelyido, no? Joel Mandang. Okay. Noda Veritas, Sir. Mangutana. Mangutana unta ko, ang among yuta, sir, gisudlan sa laing tao. Karon, sir, naanay mangga, balay, mga gwapo, raba, sir. 5 mana ka tuig sila pagpuyo, sir. Mahal, naami titulo unsa nga kusog among ipasaka kaso ni unsa nga kasong among ipasaka sa saka, sir, para amo silang mapapahawa, sir. Pwede ni siya kung kinural ang maong property ninyo, trespassing. Number 2, pwede sad file na to og forcible entry. Duha ka kaso ang ilahang atubangon. Kung panalitan doon na mo'y mga property, mga butang-butang, sulod sa inyohang lagwerta, sa gikural yung property nga ilang gisudlan, pwede atong filean gyapon ikatulong nga kaso, malicious mischief. Okay nga, basin na nga tuwad na nga itong mga kural diha, personal property kini siya, ug uban pang matang sa mga property basta ikapamatuod nga ato na argibyado ta so malicious mischief. Now, ang pinakabugat nga kaso nga muagi sa taas-taas nga proseso mao ang forcible entry. Mudangop kalag abogado, no? Unya kaila ka mga siguro nini mga tawanan. Sa primero natong buhaton isip abogado, ang abogado magpadala og demand letter. Okay? Ang demand letter mag-aasoy nga gusto or tinguha sa maong tag-iya sa ako nga kliyente. Inguna na ang tuno sa demand letter nga kamo mohawa diha sa maong property kay dili man na inyo sulod sa 15 dias ba, sulod sa 30 days ba, sulod sa 2 ka buwan. Depende sa gusto sa kliyente. Okay, warningan na siya. Pag-abot sa tukmang panahon, nga di gid sila mohawa part, no? Di gid sila mohawa. So, ang magkakitabo ni ini, na ay final demand letter. Dito, himuon na dayon ang pinabundak nga istorya sa demand letter nga mohawa ka gyud within 15 days. Kay dili magna ilang nga property. Ilabi na kung imong i-attach ang tax declaration sa yuta, imong i-attach
ang title sa certificate of title sa mangyuta nga inyo ni, kana sila walay dag-anan. Ang ilang depensa na mag-inisog silang kagalingon. Asa man ni dapit na tabo. Mura na ang ilang depensa. Mga dagko ni silang tingog. Mura ni sila og pabo nga giabog. Nga mga dagko og tingog. Ngano man, sadaan man sila. So kana sa criminal nga kaso, sa unlawful detainer civil, criminal nga kaso trespassing og malicious mischief. Niya pag yun. Mahimo nga dili na to filean, kaya na may dagang kaso, kana sila walay mahimo pagdepensa silang kagalingon because they are builder in bad faith. Abot ipasabot kung builder in bad faith, sumala sa Civil Code of the Philippines, pwede atong ipaguba kana. Kay wa sila mananghid sa tag-iya sa luna sa yuta. So imong ginang buhaton, sigurado ko nga kung moduol ka o abogado sa pagkakaroon, mauna ang inyong angay nga pag-abuhaton. Lamang na ay pagkahangyo lang, no? Na may mga abogado karon nga daghan man tag abogado din basin og dili kayo mahal na ang ilahag pagpangayo, may lang sila nga taga-ilang kung mo kana na ba inyong baboy dia kay birthday ra sunod buwan ako. Taga-ig baboy. Na may ingon na. Ilabi na kaning mga struggling lawyer, mga bag-o pang mga abogado, maldito man sa di mga kliyente. Pero naag yung mga kliyente part nga, galisod yun. Ako kasaksi man ko na kay katong akong lolo, maumagid. Pero nakadaog sa kaso. Murag yuta man siguro to. Murag yuta. Ang kaso, civil gyapon. Nadaog niya. Gamay pa ko pero dadon man ko dito syudad. Mata ito migsayo kay sakay min ng bus nga iya ni sa mga kwengko kanang Cebu autobus. Maumsig ko na o Bisaya ba to ngalan sa ilaha nga kuan. Matag sayo kay ato syudad kay hearing dito sa Kapitolyo mga alas 10 antak na sa buntag. Abot may mga alas 7. Libre pag yun may pamahaw dito sa balay sa abogado. Kay katong abogado taga dito man pud sa Oslob. Wala ba hinungdan to yung kamatayon kay apil sunog? Disgrasya. So, ingon na lang, no? Number 1, to summarize, kung kinural ang imuhang property, trespassing. Okay? Kung giguba ang imong property, malicious mischief. Kana criminal. Unlawful detainer, lain po na nga kaso na mga kabunga-bunga kisya na trabaho ana Mr. Joel. Sige, kung panalitan dili pa mo ready, mangonsulta lang kadaan sa aron mapreparahan nimo pila inyuhang maris nga pundo ibayad sa abogado. Alright, Grace Dawal Palamini, Sir Frank, guwapo. Kadaot nimo kay gatug ang kastinood mo nang gaganahan ko. Mayong hapon kanimo. May hapon sa okay. Si Rodney Rock'n'Rolla, Noda Berita, Sir Frank, pwede ba mukuha ang usa ka live-in partner? Mukuha sa kikuhaon na no? Pwede ba mukuha ang usa ka live-in partner na babae sa death claims kung mamatay iyahang kaipon nga laki? Lisod no? Si lalaki kasal sa unang asawa apan patay na. Og wala pagyod siya'y anak, si Moore. So karon eligible ba second wife
or live-in partner na siya mukuha sa tanan benefits sa iyahang mipanaw nga kaipon. I doubt, gaduda ko nga dili pwede. Wa siya personality nga moatubang dito sa, siguro you are referring to the office of maybe GSIS and SSS. Kaya nga pangitaon dito ang legal wife magod. O, kaya, because kung mag-istorya ta og benefits, no, that is equivalent to more or less conjugal property sa magtiayon. Na ang babae nga iya lang kapuyo or live-in partner, walay personality ni ini, og di po siya mag-ingon nga kana diha ako na apil ko na kay conjugal property. Ngano man, kay di man sila kasado. Kay dili sila kasado. Now, ambot og unsay mayo nga solusyon niini. Kay istrikto ang SSS o GSIS may tungod niini. Magpakasal din mo na apay litson. Ni okay kaayo. Oh, buhi pa makamong duha. Oh, buhi yun na lang alang sab. Oo. Okay, dahil kadyota ha. Si lalaki kasal sa unang asawa, apan patay na. So, siya lugar, widow, no? Or widower. O wala pagyod siya anak sa una niyang asawa. Okay? So, karon eligible ba sa ang si second wife or live-in partner na siya mokuha sa tanang benefits sa iyang mipanaw na kaipon? Dili ra ba? Akong sublion, dili. Wa siya anak. Ang mga igsuon ang mabulahan nini. Mga pag-umangkon. Kay bisag tan-aw na to sa records didto sa SSS man or GSIS. Di gid pwede or dili may tabo nga naa nay ngalan sa iyang partner. Kay asam-asab na to ibutang siya didto sa record na to sa SSS o GSIS. Unsa maihang role? Di ba? Kini madala man ning istorya, ilabi na ko na benepisyo man na ngisgutan. Ilabi na ko nagpakita nga buutan, ang mao nga live-in partner, tunay na live-in partner, anan lugan, no? Unya dayon may pagka-responsable, gi-acknowledge sa mga igsuon, no? Sa iyahatan ng mga in-laws, kabuutan. So magagad lang niya na in kaso kung issue sa benepisyo ang pag-isgutan sa desisyon or kabubuton sa mga igsuon. Lisod manggod. So, naapay panahon magpakasalbo kay layo pa man tong midterm election. In kaso og dunay schedule sa kasal, kanang ayaw mo pagpakasal kanang walay litson, kanang naagi litson. Kay para gyud bibo. Wa may mawala na to na. Oh. Way mawala na to na. Naapay wedding cake. O, di ba? Naapag yung red wine. Naapag yung bugas. Naapag yung kas. Kapagayahay bigay kayo, oy. So, mauna ang akong, Mr. Rodney, mauna ang akong ika-sulti ni mo diha. No? Akong silbing tip para kanimo. Kay panalitan ang, ibutan talang, partner mo ni adto dito sa opisina. Unsa man nga papilis ngayang dadon. Diba? Usually kapangitaan kag marriage contract na mangangalan sa mga anak. Na unsa may itong madala dito? Mingon ka lang lugar nga, ma'am ni ako kay si kuan ba? Unya, mingon lugar tong chicks nga mo ay nag-entertain. Kuan ma'am kining mag-claim ko mo kana mo ba na imong marriage contract kakandili tagaan kag checklist. Di ba usually mo nagitabo na checklist mo nimo sundon
mo nang imong i-comply. Na ang problema, ug mag-comply ba nimo? So naa diha ang water law nga dili nato diretso masulbad. O kaning isyu di gini masulbad unless ug magpakasal ka. Pagpakasal gani asa ba na madapit ang sunod nga kasal karon. Ay sa una sa amo to tuburan unom lang kaparisan ang ilahang nakasal. So gamay ang gasto no kay unong rapod kabuklitson. Pagpakasal para masulbad ng imuhang nga concern. Ha? Okay. I hope na take note nimo na Rodney. I hope na take note nimo na ha. Si Clara Frooy, may hapon si Ma'am Clara Froo. Blessed PM Sir Frank, God bless you always. May kanakapaminaw ka, naka-chance ka. Oo. Unya may hapon po ni Shirley Alvarez de Dapita sa Tiro Hills. Kay murag silingan naman ni sila diha sa bulwa man ni abot unsa nga suna si Ma'am Clara. Niya karon sa pika si Ma'am Princess P. Ngaingon pa niya, basig nagtuo ko o nagtuo ka Sir Frank, dili ko gapaminaw nimo. Gapaminaw ko kanimo always. Ingon pa niya, di lang ko ga-text. Oh. Ma'am Princess P, may hapon nimo. Nuda Veritas, ana siya pangutana. Sir Frank, in relation to small claims na ay bayaran ana pag-file sa korte, wa ko kabantay, ma'am. Wa ko kabantay nga na ay bayronon. No? Nga usually naagi ng bayronon, ma'am. Mura bag filing fee lang. Usually. Adjot lang ha. Ana ba to ha? Sir Frank, in relation to small claims, naabay bayaran ana pag-file sa court. Kung naa pila pod, ibase naman sa kantidad sa imong claim na a certain percentage nga i-ascribe diha mismo sa maong amount. Ibase ba kana sa principal na amount sa borrowed money? Sa imong claims, the whole claims. Oh, the whole claims. Naagyan na siya, ma'am. Okay. Kaya ba ka na ibayra ng mediator, ato gina siyang suhulan na fee pod nga atong ihatag diha. Oo. Murag self-liquidating ba? Samtang gigamit na to siya nga mo'y mediator, makalaom siya nga naapoy mga ginagmay gikan mismo sa gobyerno. Okay? Sige, si Ma'am Princess, may nga po ni mo diha, ma'am, ha? Ayaw-ayaw diha. Ayaw-ayaw diha. Joel, nag-follow up si Joel. Katong ganina ba? Oo. Okay, ingat siya. Sir, nakalukat ko no kanang nagbalay sa among yuta og building permit. Okay? Sir, ang sulti sila dili kuno namo sila mapapahawa, sir. Kay naa kuno sila building permit. Tungod ba na, sir? Tinuod ba na, sir? Di na tinuod. Dili na tinuod. Angay panganing isumbong nato ng building official sa pag-issue og building permit nga wa nila sutaa og sila bagitag iya. Obligasyon kana sa Office of the Building Official. Dili namo sila mapapahawa kay ang prevailing diha nga ebidensya nga superior nga ebidensya sa pagpamatuod nga ikaw mo'y tag-iya sa mong luna sa yuta ang certificate of title or tax declaration sa mao nga luna sa yuta. So kunaan na unya nagpamatuod, tuloy-tuloy ang inyuha nga pagbayad sa buhis, samot na wa sila daganan. Ayaw tuo na ng Office of the Building Official. Kay kana sila part na uban diha mga tapulan. Kini negligence man on the part of the OBO, Office of the Building Official. Peligro ni nga rason. Kay may tabo nga makakuha ka lang og Office
or building permit, unya naa day mo tagsok ka dito sa yuta nga dili imo, peligro kay magkakagubot ang atong mga silingan na magtinik basay kay mag-ilog o kinsa gyud tag iya. Why? Kay naa may ubo nga naghatag og building permit. Unya asa man nining duha, certificate of title or kanang permit lang gikan sa office of the building official. So that is totally false. Ay tuon na Mr. Joel. Ha? O sige, maninuod ka, Jo. Alright, di apagyod. Noda Veritas, bago ni, gikan ni Sir Arturo Asister. Good noon, Sir Frank. Minyo ko. O kana, mas mayo na. Nga minyo ka. Dili pa rin itong problema yung taon sa akong amigo. Oo. Sa ka-vlogger nga mo si Rodney ba to? Oo. Adyo, tingnan siya. Minyo ko na aduha ka mga anak, lalaki o babae. Akong pautana na ako'y homelat, na nay concrete nga balay. Gusto nako unta bahinon na tungaon. Pwede ba siya? Pwede. Oh, pwede. Ipasurvey lang daan para mabutangan og mohon ay na pabuak ang titulo Arturo Asister sa Bulwa. Pwede gud ni sir. Oo. Pero dili ni maigo sa gitawag natog testamentary succession. Ato lang sa ning ipaagi sa deed of donation mortis causa nga mutik effect pagkamatay ninyo sa selbing testator. Kana mong pinakasayon karon duha ka buk anak, mingon ka nga ako maghimo ko og deed of donation mortis causa para ninyong duha. Tungaon ni unya part of this, half of this portion imo ni anak lalaki, donation mortis causa, unya dayon sa mortis causa lang yapon, donation mortis causa imo sa anak nga babay. Way problema. Moingon tag mortis causa, mutik effect pagkamatay sa testator. Ikaw silbi, Mr. Arturo, simbako, ipalayo lang, no? Ingon na ang may tabo. Walay gadili. Walay gadili. Kay dili na to strictly masunod ang testamentary procedure nini pag bilin sa ato mga property kay buhi pamanta. So ipagitan lang ni sa donation mortis causa. Amot ipasabot sa mortis causa after death. Duha man ni ka klase nga donation. Ang usa donation inter vivos. Ang bot ipasabot nga donation during the lifetime sa donor. Okay, sa ato pa nga kung mag-donate ka karon, nadawat na sa done, gisubscribe sa abogado, sumutik effect ka na, mintras tanto or bisan o buhi pa ang nagadonate. Kining mortis causa, mamatay ta, automatic mutik effect ang mao nga donasyon. Magpili ka lang na, sir, pili ka lang. Okay? Walay gadili na to. Walay gadili. May man po da will and testament, pero ay na. Taas kayong istorya na ng will and testament. Okay. Si Arturo Asister sa Bulwa. Sige, salamat kay Mr. Arturo ha. Lipay kay ko nga nakadugang ka nga suki na to nga tigsunod din sa ato ga programang Noda Veritas. Timanin ninyo, isugilon sa inyo mga kaamiguhan nga naatay ingon nini nga programa MWF Monday, Wednesday, Friday. O aduna pa kita YouTube channel. Sa YouTube channel, mahimo nga maka-open kita pinagi sa pag-type ning mosunod. Noda Veritas CDO. Akong sublion, Noda Veritas CDO. Pagtuplok ninyo diha, manglugwa dayon ang nagkalalang episode
sa programang Noda Veritas. Okay? Sige. Gikan ni Roberto Olandria. Ay, ang maayong mo gitar. Oo. Doon na nakasulti na ako nga maayong mo gitar ni tawhana. Good PM, sir. Ang kaso sa akong bata, gidismiss na sa korte. Thanks, sir. Di ay. Maayo. Oo. Sige, abi na ko galakaw ka. Naakadediha kay naka-text ka man, dire man ka sa naka-Facebook ka man. Gikan ni Marvin long mayong hapon ni mo diha, including apil ng imong pamilya. Marvin Ray Moreno, Noda Veritas, Sir Frank, naami common wall. Sa ako silingan karon iyang gisumpayan og 15 ka patunga o 15 kapatong ang kataas wala sila nag-ask og permission sa mua karon delikado iyang gibuhat kay lubong ang ilang gisumpay og adto ko sa ubo nag-complaint ko till now wala man aksyon. Balike. O kailan ni trabaho. Kinanglan na ay isment ni labi na kun panalitan na makahatag ni og kining gatawag nato nga babag sa pananaw bitaw. O ikaw ay nakauna diha na kay bintana niya gisampungan gumikan sa common wall makana. Di ko familiar na ini, no? Sulay og balik. In writing ba? In writing. Para naa kay ebidensya. Di gyud mahitabo. Once nga ni nga mag-ana ka sa opisina, importante imong tuyo isuwat. Unya 2 copies ha. Ang isa ka kopya ipa-receive sa secretary sa opisina. Unya dayon ang isa mo ibilin. Okay? Kadto na dayon ang imong gamiton, magdala-dalaon to nimo pag follow up. Ayaw limti nga mag-i-photocopy na, ha? Naa kag file ni ana. Di ba himo walay file? Kay simbako og mahumod na kay giiwanan ka, wa ka na laing kopya. So mayo naa kay file kay pag uli nimo na humod na tong lain nga kopya, naapay masilip nimo. O di ba? Palawa pa lang. Tanaw na tog asa kutob ka responsive kining maong opisina Obo, no? Obo. Sige, salamat kayo. Ganun na ko nga i-suggest na ko ni nga ipadala sa barangay. Meantime, isa, no? Isa. Alright. Diyot lang ha. Basta, ingon ni Roberto Olandria, basta ni akus balay, sir, maminaw manjud ko nimo. Ingon pa ni Lul Along. Sige, salamat kayo, no? Long, sa imong mga silingan po diha. Basta kanin ako malimtan nga maayo ka mo gitar. Once nga ni makabisita ka diri sa Radio Ultra Long during my program niya, murag nalimot na ko sa imong pamayhon, magdala ka na ni gani og gitar. Nakuha na nilain. Along Olandrian agid ni. Di ba? Unya ako ipakitiw-kitiw ang imuhang mga kunomoy sa gitar nga imong pagadadon. Ha? O sige, mayo kuno na siya mga rana pod. O doon ay nakasulti na ako. Sige, salamat kayo. Thank you. Tanaw sa natong orasan part din sa atong pagpanaguban. By the way, pwede di kita makadaog sa sorteries kada adlaw kay ang nigawas nga numero 84804 ba to? Oo. Naa sa kong listahan pero wa na ko ihatag kay last priority na sab. Galibog ko asa ba nako ang maisip nako nga mga first priority. Bali lang gyapon. Oo. 804 ni gawas. 408 ang ako number. Oo. Hunaw na ako, may mo de kada adlaw de makadaog kon huruton.
Pero mapurdoy sad mo na ng taya-taya, kabuangan manan anyo. Nya mo lang gyapon ang halin na to sa PCSO. Paingon sa Malacañang. O gamit-gamito na nagunsa diha. Okay. Nala sige. Magbasa ko og lain nga walk-in. Okay, ako gitan-aw na ko dire. Adot lang, ni ang mga pangutana pagit sa pikas. Wa man mo tingog na akong cellphone gon. Sige. Adot lang ha. May hapon sir. Oy, may hapon sab. Ma'am, sir. Akong pangutana sir. Among yuta titulado ang luyo nga bahin sa koral na pero kadyon. Ang luyo nga bahin na koral na pero wala pa gihit. Ang atubangan wala pa na koral. Kung naay mosulod sa among duluna, among property, matrespass ba ang maong nagsulod sa amuang lagwerta, Sir Frank? Salamat sa pagbasa. Gwapo kay kining pangutana. Pwede matrespass gyapon. Kay na determine man nimo ang imong boundary. Dili ni siya pwede basta masudlan. Naibalaod na to diya sa civil code. Limtan ko lang ang 432 kung wa ko masayo. You have the right to exclude self-help ang doctrine na ini part. You have the right to exclude. Ano sa may ipasabot niya ini? Kung ang imong property, exclusive property, no? Ilabi na ka nasugdan na nimong koral. In other words, na kagyo intensyon nga koralon ni. Mapangahasan sa pagsulod sa tao nga di nimo mailhan. Doon na kay kagahom o katungod sa pag-abog nila paingon ditong dapita sa gawas. Kinibaw naman sila. Inyo na nga property. Unsa may tumong og tuyo sila musulod. So nagingon ang balaod nga naay self-help principle na sa atong balaod part. Nga panagan-an yun nimo na, pugnan yun na nimo, munang gitawag na tog self-help. Mangusog ka gyud sa imong kagalingon to drive them out. Nga naman, mao na ang last recourse nato niya na kay you have the right to exclude them. Ang last recourse nato niya na mao nga mabunalan sila, mapuspusan sila, ang worst mapusilan pagyud sila. Nanay kaso na part pero na-quits na usa sa akong mga ila outside of the city of Cagayan de Oro. Layat siya. Ibadlong. Sipyat. Pusil, patay. Nagkakaso. Na-quit siya. Doctrine of self-help. Kay lagwerta guna, iya guna nga property. Di magyod strictly speaking nga koralon animo and then after that you can claim that that is your personal and private property. For as long as you are very sure nga imo gina, no? Ilabi na kung nalantawan ka sa imong silingan, i-acknowledge nga, iha din na ni Pedro. Diba? Di masaka makaingon nga, naay mo luksod diha, mo layat panalitan, o mo sulod diha sa imong nagwerta. Nga, mangutan na nga, imo ba ni sir? Imo ba ni? That is not their business. Abugo ni mo, ipalayo ni mo na sila. Kung magahi og ulo, insister gyud na something wrong, invoke kanang mao nga balaod self-help. Okay? Sige, salamat kay Juan at panunuguras dinhi sa ato nga pagpanaguban. Oy kanang patawo-tawo diha nga
og doon na kay office o permit sa building permit sa Ubo, pwede ka nang makagamit sa yuta nga dili mo, wa ka kuyapi. Muning peligro part og dili ka gyud mamasa og bisan na lang og kanang puto sa mani. Ilabi na insulto kay kini, ilabi na sa office of the building official. Okay? Nga ingon kuno nila basta og na ay building permit, okay na. Sa badiha paghilom ra. Okay, sige. Salamat na lang sa inyo nga pagpaminaw og sa atong mga bag-ong suki nga nagsunod dinhi sa atong programa. Thank you so much. Atong basahon ang topic nga hisgutan unya. Karong alas 6 ang takna sa kagabion part dinhi sa Radyo Ultra. Kadyot lang ha. Ako saning i-delete katong gibasa na ko dili pa lang dugay. Dira. Unsa mang ang kasakit kung paraiso ang kapalit. Akong balikon ha. Unsa man ang kasakit kung paraiso ang kapalit. Alright, karong gabi ni alas 6 ang taknas kagabion dinhi sa Radyo Ultra. Sa nga ni Ricky Langga, kami moingon, dagsalamat og maayong hapon kaninyong tanan.